Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. Tayo po ngayon mga kapatid ay nagsisimula na sa isang bagong buwan. Mga kapatid, baka hindi natin namamalayan, nasa kalahati na po tayo ng taon na ito. Napakabilis ng panahon. Unang linggo sa buwan ng Hunyo. First Sunday of June at napakaganda ng unang linggo sa buwan na ito. Sapagkat ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo na mas kilala bilang Corpus Christi Sunday. Katatapos lamang po ng ating prosesyon ng banal na sakramento, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga naghanda, tumulong sa ating pong prosesyon. Maraming salamat. Palakpakan po natin ang mga nag-serve, sumama sa ating prosesyon ng banal na sakramento. Ito pong araw na ito ay napakahalaga. Sama-sama, sabay-sabay natin pinararangalan si Kristo sa kanyang ginawang pagliligtas sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili. Literal, ang kanyang katawan at dugo ang naging kaligtasan ng mundo. Nung siya ay ipinako sa krus, inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga napakahalaga ng bawat misa. Sa tuwing tayo ay nagsisimba, hindi lang Corpus Christi Sunday, tuwing nagsisimba tayo, pinagdiriwang natin ang pag-aalay na ginawa ni Kristo para sa ating lahat. Ang tinapay ng buhay at ang alak ng kaligtasan ay si Kristo. Kahapon, napakasayang tignan yung mga batang nag-First Communion sa tulong ng ating mga katikista. Mga bata, sino dito ang nag-First Communion kahapon? O, diba? Proud na proud sila at excited. Palakpakan nga ho natin, batiin natin yung mga batang nag-First Communion kahapon. Alam mo ninyo, nakakatuwa silang tignan kahapon. Yung mga babae, mga batang lalaki, puting-puti. Aba, yung mga babae, lutang na lutang sa pula ng kanilang lipstick. Talagang excited sila sa kanilang suot at makikita ninyo sa kanilang kilos. Kaya nung tatanggap sila ng komunyon, aba pagkabanal-banal talaga, praying position. At saka parang nanginginig pa yung kanilang bibig sa pagtanggap kay Kristo. Hanggang sa pagluhod at pagbalik nila sa upuan, nandun yung excitement nila. Yung joy of receiving the body and blood of Christ. Ang gandang itanong sa sarili natin ngayon yan. Ngayong matatanda na tayo, ilang taong ka na nagsisimba? Meron pa rin bang excitement? Meron pa rin bang kagalakan sa puso mo kapag ikaw ay pumipila para tanggapin si Kristo? O para na lang yung isang ordinaryong almusal na hindi mo na pinaghahandaan, na hindi mo na iniingatan? Excited pa ba tayo? Tama pa rin ba ang paraan ng pagtanggap natin, ng pagkukomunyon natin? Inihahanda pa ba natin ang sarili natin bago tayo magkomunyon, kagaya ng ginawa ng mga batang ito? Alam niyo mga kapatid, sa unang pagbasa, maririnig po natin na kahit sa lumang tipan, pinaghahandaan nila ng mabuti ang kanilang paggaganapan ng sakripisyo. Narinig natin si Moises, siya ay naglaan, naghanda ng isang kagalang-galang na lugar sa kanilang gagawing pagdiriwang ng sakripisyo, ng hain. Kasabay ng aklat ng tipan, inihanda nila ng may galang ang altar ng haing iaalay. Mga kapatid, napakagandang tandaan natin. Sa lumang tipan, makikita na natin at tandaan natin, dapat meron tayong mabuti at tamang lugar para sa Diyos. Huwag natin kunin lahat ng lugar. Ibigay natin ang lugar ng para sa Diyos. Ika nga, lumugar din tayo. Yung ugali natin, yung suot natin,
yung kilos natin, yan ba ay nasa tama? Habang nasa lugar ka ng tahanan ng Diyos. Alam niyo po, kapag ako nagbe-bless ng bahay, kagaya kahapon, meron akong binless na bahay. Nako, 4th floor. Nako, pataas yata yung hagdan. Akala ko, pagtingin ko, langit na. Ang taas. Pero pag ako nagbe-bless ng bahay, ang una ko pong hinahanap, nasan ang altar? Hinahanap ko ang altar. At kung minsan isa sa mga nakakagulat at nakakalungkot, makinig ho kayo. Itong nakakagulat, nakakalungkot minsan, bukod sa katabing palaka ng Santo Niño, bukod sa katabing pusa ni Mama Mary, ang nakakalungkot minsan, wala tayong maganda, disente, kagalang-galang na lugar para sa ating altar. Huwag tayong nasasanay na tinatanggalan natin ng lugar ang Diyos sa buhay natin, sa bahay natin, sa pamilya natin. Kahit marami kang ginagawa, huwag mong tatanggalan ng lugar ang Diyos sa buhay ninyo. Dahil ni minsan, hindi tayo tinanggalan ng Diyos ng lugar sa Kanyang kaharian. Kaya nga sa ikalawang pagbasa natin, narinig natin sa sulat sa mga Hebreo, kung paano si Kristo naging tagapamagitan nating taong nagkasala at ng Ama na naghihintay sa atin. Kaya dahil sa ginawa ni Kristong pag-aalay ng kanyang buhay, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makabalik tayo sa lugar ng ating Ama sa langit. Anong ginawa ng kasalanan? Inihiwalay tayo, tinanggal tayo sa piling ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, muli tayong makakabalik sa lugar ng ating Panginoon. Kaya napakahalaga ng pagsisimba. Napakadakila, napakamakapangyarihan ng banal na misa. Inaalala natin, pinagdiriwang natin tuwing misa, ang ginawang sakripisyo at pagliligtas ni Kristo sa atin. Napakamakapangyarihan ng misa. There is always a miracle, a great grief in every Mass. Naalala ko ho, dito sa atin kahapon, kapag first Saturday, huwag kalilimutan, meron po tayong Mass for the sick. Misa para sa mga may sakit. Doon sa dati ko pong simbahan, ginawa rin namin yan. May nakita kong isang parokyano. Sabi ko, sa first Saturday, dalin mo yung nanay mo. Meron tayong Mass for the sick. Sabi niya sa akin, ay, hindi healing Mass. Sabi ko, Mass for the sick. Kaya nga hindi healing Mass. Sabi ko, ano ka ba? Yun na rin yun, Mass for the sick. Tapos sabi niya, sino magmimisa? Sabi ko, ako. Alam niyo, sabi niya, bakit? Healing priest ka ba? Wow. Sabihin ko sana, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito nang maniwala ito. Makinig po tayo. Huwag nating kalilimutan. Every Mass is a healing Mass. Amen? Na bawat pagdiriwang ng misa, kahit sino sa atin, kahit lahat tayo, pwede tayong pagalingin ng Panginoon. Pwede niyang tapusin ang paghihirap natin. Pwede niya tayong patawarin, palayain sa mga paghihirap natin. Pwede niya tayong mahalin ulit. Pwede niya tayong iligtas. Ganun makapangyarihan ang bawat misa. Kagalingan, kaligtasan, ang bigay ng katawan at dugo ni Kristo. At ito po ay matutupad at mabubuo lamang sa pamamagitan ng kanyang mga turo at halimbawa. Kaya hindi po sapat na tayo ay mangungumunyon lamang. Yung iba sa atin nasanay na sa mga handaan. Kaya yung iba dumarating pa magkukumunyon na. Nasanay ka na kapag darating na, sa reception ka na lang pumupunta. Hindi ka na umatin ng kasal, ng binyag. Dumiretso ka na sa reception. Kaya bubuuin natin ang misa at huwag kalilimutan, sa dulo ng misa, meron tayong misyon.
Kaya hindi hanggang komunyon lamang. Uuwi tayong may misyon. Dahil pagkatapos nilang kumain, pinaalala ni Kristo sa kanyang mga alagad, magmahalan kayo, maglingkod kayo. Kaya nga tuwing uuwi tayo hindi lamang taglay ang pag-ibig, ang kapatawaran, ang awa. Uuwi tayong ibibigay din ang kabutihang dinanas natin, ang kaligtasang tinanggap natin. May misyon tayo. Kaya nga mga kapatid, kung sobra nating iniingatan, pinapahalagahan, pinapaganda ang katawan natin, lalo na ang katawan ni Kristo. Simula ngayon, siguraduhin natin, tatanggapin natin si Kristo sa komunyon, sa kamay man o sa bibig, ng may buong paggalang ng mabuti. Huwag isang kamay. Huwag niyong aagawin sa amin ang komunyon. Tanggapin natin ang dalawang kamay. At huwag kang tatalikod kagad. Magpasalamat ka muna. At higit sa lahat, ang isang malakas at maayos na amen. Pagkatapos tanggapin ang komunyon bilang tanda ng paniniwala na si Kristo ang tinanggap natin. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, lagi po nating tatandaan, lagi nating paniniwalaan na hindi mapapalitan ng anuman at sinuman ang lugar ng Panginoon sa buhay natin. Siya lang ang nag-iisang kagalingan at kaligtasan natin. Huwag mong kalilimutan, mga bata, huwag niyong katatamaran. Mga kapatid, huwag niyong pagdududahan ang pagsisimba. Hindi para kung saan at kanino. Magsisimba tayo. Hindi dahil sa pare, sa choir, sa servers, o sa ganda ng simbahan. Magsisimba tayo dahil kailangan natin si Kristo, ang katawan ni Kristo. Amen. Tumayo po tayo.